Panginoon ay darating. Bibigyan niya ng paningin, mga bulag na gagaling. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong ang pantas at ang mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnanasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat at pagnilayan ang homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan at nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad. Magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po kayo sa pagdiriwang ng ating banal na misa ngayon. Medyo nagkakaroon lang po ng konting problema ang Facebook, no? Kaya hindi po natin ma-live ngayon. Okay na. Okay, good, no? Maayos. Magandang umaga sa lahat ng mga nakatutok via Facebook. Patuloy pa din tayong dinadala ng ating mga pagbasa sa tema ng pag-asa. Sabihin nyo nga, pag-asa. Gaya na lang ng pagpapahayag ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa tungkol sa pagdating ng isang hari na lilitaw mula sa lahi ni Jese. Ang sabi ng propeta, mananahan sa kanya ang espiritu ng poon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Maganda yung dinugtong ng propeta. Sabi pa ni Propeta Isaías, magkakaroon ng kapayapaan at kaayusan sa mga tao at hayop. Hindi ba? May mga hayop na hindi mo pwedeng pagsamahin. Di ba? Parang ika nga, sabi nila, yung aso't pusa. No? Ano ibig sabihin nun? Lagi magkaaway. No? Although, sa panahon ngayon, no? Mga aso at pusa, mayroon na rin nagsasama. Di ba? Bakit? Kasi yung amo nila, no, pinagsama sila. No? Hindi na nag-aaway ang aso at pusa. Pwede nang magtabi. Dati, hindi pwedeng magtabi.
No? Kasi ngayon, marami na mga fur parents na tinatawag. No? Ano yung mga fur parents? Yung mga nag-aalaga ng mga hayop na may balahibo. Oh? Sabi, no? Magkakaroon ng mabuting pagsasamahan ang mga magkakaaway. Hindi ba't isang pag-asa yon? May isang magmumula sa Panginoon at magiging maayos at payapa ang lahat. Ang sarap sigurong makita ng mundo na may kapayapaan. Ano po? Huwag na tayong lumayo. Sige, kung mahirap ang kapayapaan sa mundo, sa sarili na lang nating tahanan. Yan, no? Ang sarap siguro ng tahanang payapa. Walang magkakaaway. Walang nagsusungitan. Walang hindi nagpapansinan. Ang sarap siguro sa bahay na lahat maayos makipag-usap, walang nagmumurahan, walang nagagalit. Ganyan ba ang inyong tahanan? Hello. Umasa tayo. Kung hindi pa ganyan ang inyong mga tahanan, aasa tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang sarap nun. Ang sarap makita noon. Pero dahil hindi pa nangyayari ngayon, kaya nga ang gagawin, umasa. May pag-asa. Samantala, sa ating ebanghelyo, narinig natin ang panalangin ni Jesus sa kanyang ama na nagpapasalamat dahil inihayag ng ama sa mga mabababang loob ang kanyang kadakilaan at hindi sa marurunong at mga pantas. Uulitin ko po, inihayag sa mabababang loob at hindi sa marurunong o mga pantas ang kadakilaan ng Diyos. Ito ang pag-asa ng mga mabababang loob. Hindi sa sarili nilang karunungan umaasa, kundi sa kadakilaan ng Diyos. Kapag minsan ang tao sobrang talino, sobrang galing, lahat alam, lahat marurunong, hindi na umaasa. Hindi na marunong umasa. Bakit? Ba't ako aasa? Kaya ko na. Bakit ako aasa? Marunong naman ako. Bakit ako aasa? Magaling naman ako. O tignan mo, lahat ng mga marurunong nagkakaaway-away. Diba? Kasi marurunong eh. Alam lahat eh. Pinaglalaban ang dunong, pinaglalaban ang kaalaman. Mas maganda itong sa akin. Ay hindi, mas maganda itong sa akin. Tingnan mo ang mga makakapangyarihan. Diba? Sila naglalaban-laban. Bakit? Kasi tagisan ng kapangyarihan. Pero tignan mo ang mga mabababang loob. Wala kang marinig. Walang galing na pinagmamalaki. Ano lang ang meron sila? Pag-asa. Kumakapit sa pag-asa. Diyan magaling ang mga mabababa ang loob. Hindi sa sarili nilang lakas kumikilos, kundi sa kababaang loob na likas. Sa panahon ngayon na magulo at tila nagpapataasan ang lahat, hindi sa sariling talino ang makapag-aayos ng lahat, kundi ang pag-asa sa Diyos na sa Kanya ay walang hindi maaayos. Nanonood ba kayo ng TV? Nanonood ba kayo ng balita? Maayos ba ang lahat? Di ba ang gulo? Na dapat sana sila yung inaasahan natin. Pero yung inaasahan natin, ang gugulo. Kaya kanino na lang tayo aasa? Sa Diyos na lang. Ipagpasa Diyos na lang natin ang mga magugulo. Bangayan ang bangayan. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas eh. Naiwan tayo sa bangayan. Kaya
aasa na lang tayo sa Diyos. Sa Diyos, alam natin walang hindi maaayos. Ganon din, kapag may mga bagay na hindi natin kaya, iasa natin sa Diyos. Dahil sa Diyos, wala siyang hindi makakaya. Kung may isang bagay na hindi mo kaya, iasa mo sa Diyos. Dahil wala siyang hindi makakaya. At kahit anong problema, basta sa Diyos umasa, hindi siya magpapabaya. Mga kapatid, ang pag-asa ay ang pagpasa sa Diyos na mga bagay na hindi natin kaya. Huwag mawalan ng pag-asa. Hanggat andyan ang Diyos, walang bagay na hindi natin makakaya. Amen? Amen.